Hi class, this is Engineer Pau. Ang goal ng ating YouTube channel ay mapadali ang mga complex lessons and problem solving sa college at board exam. So class, ang lesson today is mass and weight. Okay, lesson to siya. Katuloy lang to ng first lesson natin. So mas okay, panoodin nyo muna yung lesson 1 para alam nyo yung application nun. So dito kasi ma-apply yun eh. So ilagay ko na lang yung link sa description, then balikan nyo to. So first and foremost, bago tayo mag-dive in, alamin muna natin yung differences between mass and weight. So yung mass, it is the amount or quantity of material in a system or process. Well, sa weight, ito yung force exerted sa object. Okay, pwede siyang makuha sa weight equals to mass times the gravitational force or FMA. So mayroong similarity to. Then, itong mass, masasabi natin na constant. Okay? Constant si mass, kahit ilagay mo siya sa moon, sa Jupiter, sa Mars, etc. Hindi magbabago yung value ni mass. While sa weight, nagbabago to dahil sa G or yung amount ng gravitational force. So pag nilagay mo yung 66 grams sa moon, for example, so magbabago yung weight. Pero yung mass is still 66 grams sa Earthman or sa Mars. Okay? So ito, ano natin to? I-discuss. Okay, FMA versus weight equals to mass and gravity. So sa lesson 1, nasabi natin that ito yon, second law of motion. So algebraic manipulation, A is equal to force or mass. So pwede rin natin siyang ituring na A is directly proportional to force, inversely proportional to mass. So may proportionality. So pag may proportionality, dapat magkaroon tayo ng proportionality constant na K. Okay, same dito sa weight. Itong G, i-isolate lang natin. Mag-introduce tayo ng K kasi nga proportionality dito. So ito na ngayon yun. So paano natin kukunin yung relationship? So equate sa K kasi nga sila lang yung parehas dito. So ito na yun. K is to K. Then equate. So dito, since parehas yung mass, pwede na natin i-cancel. So paano ngayon yan? Ito yung matitira. Ano pang i-cancel? So tandaan natin that A, kasi yung A sa FMA, ito yung acceleration exerted by a force. So hindi natin alam yung value kung walang given. Pag sa G, ito naman yung gravitational force. So pag sa Earth, alam natin 32.174 pag English system. Pag metric, 9.81. So kailan sila nagiging equal? So A is equals to G at standard sea level condition or standard condition. So ano ba ibig sabihin yan, engineer? So pag nasa Earth siya or near the Earth or surface, parehas sila. Okay, so pag parehas sila, turing na natin tong equal, A and G. So pwedeng cancel. So force is equal to weight at standard sea level condition. Okay, or standard condition. So dapat take note nyo to. At ito, or ito. Lagay nyo sa tips. Kuha kayo ng notebook, lahat doon lagay kayo ng tips on solving. So lagay nyo to. Tapos scan nyo lang para kahit anong problem masasagot nyo. Then additional topic, ito. Mahalaga. Ano to sa board exam? Very important kasi andun na pala yung sagot, solve pa tayo ng solve. Kilogram of force is not equal to kilogram of mass, okay? Pound of force is not equal to pound of mass, okay? So equal lang sila at standard sea level condition or standard condition. Take note of this, okay? So i-discuss natin yun mamaya sa mga problem solvings, okay? So additional fundamentals na dapat ma-master nyo is conversions. So una, yung fundamentals. Ito yung galing sa ano natin, lesson 1. So, kilogram force to Newton, blah 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 blah. Yan, take note nyo tapos everyday, scan nyo lang. Tapos sa basic, ito. So 1 kilogram is 2.205 pounds. So hindi natin nilagay kung pound of mass or pound of force kasi nga nagagamit siya parehas. Same with dito kasi, 'di ba, sa discussion natin dati, sabi natin na meron tayong kilogram of force, tayong Newton. Meron tayong pound of force, meron tayong poundal. So dito kilogram of mass lang naman yung metric. Tapos dito is log and pound mass. So ito, pag magko-convert tayo ng kilogram of force to pound of force, ito lang din. So kilogram of mass to pound of mass, ito lang din. Same with dito, kilogram of force to gram of force, ito lang din. Kilogram of mass to gram of mass, ito lang din. Okay? So sa problem solving, okay, so number 1. Meron tayong given na 66 kg of mass. Sabi niya at standard condition. Tapos ang required is yung weight in newtons and kilogram of force. So lagay tayo dito ng solution. So ito yung sundan yung solution na yung gagawin ko. So una, lagay mo yung formula. I-check mo yung given. So may mass tayo. Ito. Yung G walang given, di ba? Pero ang sabi kasi standard condition. So ibig sabihin, kung sa Earth yan, yung value ng gravitational force. So meron na pala tayo 9.81. So kilogram of mass times meters per second square, ito yon, Newton. Okay? So bakit Newton? 'Di ba ang Newton
is a force. Okay? Yung force, ang equation niya is mass times acceleration. So, lagay natin yung unit niya. Force is Newton. Ano yung unit ng mass? Sa metric, di ba? Kilogram of mass. Ang acceleration, meters per second squared. So, ito pala equal sa Newton. So, ito yun. Equal sa Newton. Diba? So, pakita ko sa inyo paano 66. So, 66 times 9.81. So, 647.46. Tapos, ang mahalaga dito, i-store nyo siya. Ilagay mo dito, stored in A. So, paano ba yun? Shift, control, A, tapos equal. Okay, so, recheck mo. Shift, control A, or control A. Ayan na siya. Mahalaga yan sa board exam, lalo madaming given. Then, newtons to kilogram of force. Diba sabi, newton and kilogram of force. So, kanina sa conversion, sabi ko sa inyo, 1 kilogram of force is 9.81 newton. So, ito na yon. So, makakancel to, makakancel din to. So, matitira, kilogram of force. Diba? Or, diba sabi natin, that kilogram of force is equals to kilogram of mass pag standard condition or SSLC. Ang sabi dito, standard condition. So, ibig sabihin, ito palang given na to, pwede mo nang makuha si kilogram of force. So, ito siya. O, diba? May mga ganun kasi lalo sa board exam, given na pala yung sagot, nagsasolve ka pa. Okay, sa number 2, ito. So, we have a given na 50 pound of force at standard condition ulit. Ano daw yung mass in pound mass and slug? Okay? So, ganun ulit. Lagay yung equation. Tapos, hinahanap yung mass. So, isolate. I-check natin yung given. So, mayroon tayo na ito. Walang G. Pero alam natin, ang gravitational force sa English system. So, ayun, tandaan nyo. Dapat marunong kayo mag-distinguish kung anong system. Ito, English. Yung kanina, metric. So, 32.174. Then, ito yung weight, ito yung gravity. So, ano mangyayari dyan? Pound force ang unit, feet, tapos second squared. Yung hinahanap, pound of mass. So, dyan papasok yung proportionality constant. So, ito yun. Diba sabi natin sa lesson 1, pag parehas ito, parehas to, may value. So, ito yun. So, dapat marunong din kayo mag-cancel ng units ha. So, ito nasa baba, nasa taas. So, pag dinivide mo parang magiging equal to 1, pwede mo i-cancel. Yan. So, pound mass yung matitira, diba? So, dito madaming nalilito eh. Ito yung K, yung proportionality constant. Kasi yung ibang equation, parang magbibigay sila ng equations either, for example, nasa division siya, ganon. Or minsan naman, nasa multiplication, ng ganyan. Pero, ang tatandaan nyo lang kasi yung cancellation eh. Ito numerator to. So, kung halimbawa, kung itong pound force nasa ilalim, so para makancel mo siya, dapat mag-flip to. Itong pound of force. So, kung ito nasa ilalim, for example lang, tapos 50 pound of force, ganyan. So, para makancel mo to, dapat nasa taas to. So, lahat mag-flip yan. So, for example, pound of force, pound of mass. So, ayan, switch lang. Teeth. So, ito nasa numerator kanina. Ito dapat nasa denominator na si value. Yan. So, para makancel mo to. Parang ganun. So, huwag mo na itindihin kung saan may pepestong anong given sa equation. Basta alam mo lang yung cancellation. Then, ayun na. 50 pound of mass. Okay? Pero, diba sabi natin, yung additional kanina ito, pag nasa standard condition or sea level, parehas lang. Okay? Ito pala, ito na yun. Kahit hindi mo i-solve, basta alam mo to. Yan. Then kung sa slug, kailangan mo siya in slug kasi pinapahanap. So, ito na yun. So, 1 slug kasi is equivalent to 32.174 pound mass. So, para makancel, nasa ilalim to. So, cancel nung ganun, slug na yung matitira. Okay? So, last problem para sa mass and weight. Sabi meron tayong given na 5 masses. Okay? Grams, ito. Ang hinahanap, total mass. Tapos given din tong gravitational force. Okay? So, paano ba kukunin yan? So, total mass, pag sinabi mong total, ito yung buo ng mga parts. So, ibig sabihin, m sub 1, m sub 2, plus m sub 3, plus m sub 4, plus m sub 5. So, madali lang, di ba? Pero kung titignan mo kasi, hindi lahat yan ay nasa mass. Ito kasi force. Tapos ito mass. Ito mass and mass. Pero hindi sila parehas ng units. Okay? So, paano tirahin ng mabilis yan? Kailangan kasi mabilis tayo lalo sa board exam ang kalaban na oras. So, grams, pounds, slug. So, mas madaming grams, mag-grams na tayo. So, sa solution, ayan lang. Store mo siya sa A. So, paano? Ano store sa A? So, 500 equal mo. Then, shift, control, A equal. So, nasa A siya ngayon. A.
para alam mo saan pipindutin. Tapos, mass 2 is gram of force. Diba? So, weight yan. So, ang weight, ito yung equation niya. So, para makuha mo yung mass, so, manipulate mo, then sulat natin. Ito na yun. Tapos yung G, ito, 30.5. So, okay na. Pero dapat, hindi mo re-rectine ni solve yan. Bakit? Kasi ito, naka-grams. Ito, sa FPS to sa English. So, dapat maging centimeter per second square siya. So, ito yung sinasabi ko guys, i-master nyo muna yung lesson 1 natin, panoodin nyo, bago kayo lumipat sa lesson 2. So, para maging centimeter per second square, alam natin that in 1 meter may 3.28 feet. O ito. Okay, so makakancel na to, feet. So, 1 meter, alam natin, may 100 cm. So, cancel to, cancel. So, matitira cm per second square. Paano ngayon yan? Diba? Paano siya magiging mass? Diba, ang mass natin sa CGS is gram of mass. So, paano? Proportionality constant ulit. Ayan na yun. So, GF, cancel mo. GF, cancel mo. Okay, so yung CM, makakancel mo dito. Second square, makakancel mo dito. So, ito na yun yung result. So, try natin ha. So, 800 times 981 over 30.5 times 100 over 3.28. So, 843. So, start natin sabi ulit. Shape, control B. Okay, so yung 3, ang given is 15 pound-dals. Alam natin, weight yan. So, ganun ulit. Yan. So, pound-dal. So, pare system to. FPS. Kaya lang, kailangan natin siyang gawing mass. So, paano? So, iganon muna natin siya para maging pound-dals, di ba? So, makakancel to. Makakancel to. So, pound force. Yung pound force and pound mass, so, proportionality constant ito. Okay? So, pound force, nandito sa ilalim, di ba? Para makancel to. Ayun. Feet second square, ito siya. So, parehas, ibig sabihin may value. Okay? So, ito na ngayon yun. Pero, naka-pound of mass siya. So, naka-start sa C, tapos naka-pound of mass. Dapat, ang gawin natin, gram of mass. Kasi nga, ang ginamit na natin dito, gram of mass, gram of mass. So, kailangan in unity yung units. Okay? So, pound mass. Paano mo gagawing gram of mass to? So, dun sa sinabi ko kanina, dalawa lang i-memorize nyo dyan para ma-master nyo na. Ito lang. Tandaan nyo lang to. Tapos, pagdugtungin nyo lang. Like ito. Pound mass. So, in 1 kilogram may 2.205. So, makakancel to. So, paano makakancelin yung kilogram? So, 1 kilogram of mass is 1,000 gram of mass. Okay? So, matitira ito. Okay? Gram of mass. So, ito yon ito. Okay? Then, sa 4, meron tayong 3 pound force. So, weight lang din yan ulit. Okay? So, W over G. Yun yung weight mg, diba? So, gusto natin ng mass. So, weight over G. Then, given tayo ng weight. Ayan. So, FPS. Okay, wala tayong i-convert. Then, ito yun. Gagamit ulit tayo ng proportionality constant. Ito yung K. So, cancel, cancel. Feet second squared. Okay? So, matitira natin is pound of mass. So, kailangan gram of mass ulit to. So, convert lang ulit. Ito. Tanggal to, tanggal to, tanggal yan, tanggal yan. Okay? Then, ito na ngayon yung mass in gram of mass. Okay? Then, lastly, slug. Slug, alam natin, mass to sa FPS. Diba? So, ayan lang, convert. One slug, alam natin, 32.174 pound of mass. Ito siya. Okay? So, pag natanggal, ang matitira, pound of mass. O paano mo ngayon i-convert to into gram of mass? Alam natin ito, kilograms. Tanggal to, matatanggal. Then, kilogram of mass, alam natin ito para mag-gram of mass. So, ito na yon. So, ipag-add lang natin. So, control A. Ito siya. Si control B naman to. Plus control B plus C, hindi to kasi naka-pound. Ito, control D. Plus E. Control E. Ito na siya. Plus itong F. Control F. So, lumabas ay 4461. Okay? So, gram of mass. Ang hinahanap tatlo. May isa pa lang tayo. Pound of mass. So, ito. Okay, gram of mass. Ito siya, mga cancel, cancel, cancel. Ito na ngayon yun. So, para makuha yung slug, ito. Ito. Okay? So, yun lang guys. And, subaybayan nyo pa yung mga next lesson natin. So, ipagsusunod-sunod yung lesson. Then, pag natapos natin lahat ng lesson, ito-provide ko lahat ng summary, including formulas, paano nyo tatandaan lahat ng formula sa thermodynamics. So, may technique ako dyan. So, kahit sobrang dami, hindi nyo malilimutan. So, may conversions, may tips and tricks sa solving.
And then, kada end of the chapter, provide tayo ng mga problem solvings, okay? Dadamihan natin para kung mag-board exam kayo or sa college, lalabas yung ipoprovide natin, okay? So, yun lang guys. So, yun lang guys. Please subscribe to my channel para mapanood nyo pa ang iba't ibang engineering lessons. Thank you!